Alam mo yung pakiramdam na gusto mo nang ayusin yung buhay mo. Pero kahit anong gawin mo, kahit anong start mo, bumabalik ka pa rin sa dati. Ilang beses ka na nag-promise sa sarili mo na magbabago ka na. Sabi mo, mag-start ka na mag-diet, mag-start ka ng papayat, di ba? Mag-start ka na mag-gym. Start mo na yung business na noon mo pa naiisip gawin. Pero hindi mo siya ginagawa. Hindi mo inuumpisahan. Alam mo naman yung kailangan mong gawin. Alam mo naman yung kailangan mong baguhin. Pero may part sa'yo na parang may pumipigil. Alam mo yun, yung mas pinipili mo yung mas madali. At hanggat hindi mo naintindihan kung bakit nangyayari yon, hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo. Let me explain this clearly. A lot of people think akala nila ang problema is wala silang energy. Pero kung magiging honest ka talaga sa sarili mo, alam mo hindi totoo yan. So bakit? Kasi may energy ka nga, di ba, mag-scroll sa social media eh. May energy ka manood ng TikTok, manood ng movies, may energy ka para maglaro ng video games, makipag-usap sa ibang tao. So hindi energy yung problema. Ang problema natin is kung saan natin dinadala yung energy natin. Kasi ang totoo nun, araw-araw tayo may energy. Ang question lang is saan natin siya ginagamit. Ginagamit ba natin siya para ma-achieve or mapalapit tayo dun sa goals natin? Or ginagamit natin siya para iwasan yung mga mahihirap na bagay, para i-entertain yung sarili natin? Most of the time, iniiwasan mo lang naman talaga yung mga part na uncomfortable. Yung kailangan mag-focus, yung may pressure, yung mga bagay na pwedeng magkamali ka, di ba? Yung mga bagay na kailangan mo mag-effort for a long time. So ano nangyayari pag ganun? Imbis na gawin mo yung mga mahihirap na task or important na task, iniiwasan mo siya. Lumilipat ka dun sa mas madali, dun sa mas komportable, dun sa mas familiar. So dun na pupunta yung energy mo. Hindi siya nawawala. Ginagamit mo lang siya sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo para mag-grow. So hindi siya lack of energy. Avoidance siya. Gusto ko ding maintindihan mo, our brain is wired to choose easy over hard. So natural talaga sa brain natin na i-avoid yung mga discomfort. So lagi ka kasi nagkaka-options dyan eh. So ganito, sa mahirap, matagal, tsaka hindi komportable versus sa madali, mabilis, tsaka enjoyable. So pag ganun, laging pinupush ng brain natin na piliin yung mas madali. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil hindi mo kaya. Nakadesign lang kasi talaga yung brain natin para protektahan tayo, para maging safe tayo, para maging komportable tayo. Pero dyan kasi nagkakaroon ng problema. Kasi yung mga bagay na may hirap o hindi komportable, yun yung mga bagay na kailangan natin gawin para mag-improve yung buhay natin. Wala namang problema kung paminsan-minsan comfort yung pipiliin mo. Pero pag yun na yung default mo araw-araw, doon ka na mag-stuck. Pag lagi mo kasing pinipili kung ano yung madali, hindi ka na mag improve. Hindi ka na magiging disiplinado. Hindi mo na mabibuild yung capacity to handle hard things. Slowly, your life stays the same. Hindi dahil ayaw mo magbago. Kasi lagi mong pinipili kung ano yung madali. Hindi nawawala yung discomfort. Hindi darating yung moment na maging ready ka na lang bigla at dadali ang lahat. Every level has discomfort. Pag nag-uumpisa ka, hindi siya madali. Being consistent, hindi siya komportable. Pushing yourself further, mahirap siya. Hindi siya komportable. Pero pag paulit-ulit mo na siyang ginagawa, nasasanay ka na, nag-a-adjust ka na. So, ito yung kailangan mong gawin. Una, piliin mo kung saan mo dinadala yung energy mo. I-avoid mo yung mga distractions. I-avoid mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo para ma-reach mo yung mga goals mo. And then, i-focus mo yung energy mo sa mga important tasks. And then yung pangalawa naman, i-expect mo na hindi siya magiging komportable. Pero kailangan mo pa rin siyang gawin. Kahit hindi mo feel, kahit hindi ka motivated, kailangan mong tapusin yung mga important tasks. So yun lang guys. Sana may naitulong ako. Sana may natutunan kayo sa video na to. Then see you next time.